Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Today's video mga kaibigan, mayroon naman tayong nakuhang bagong gold sa Beach True Gopine 22 metal detector. At ayan po nakikita nyo. Ayan. Paano mo malalaman na ang gold ay 10 karat? Ayan mga kaibigan, ating topic. Magte-test tayo ng 2 bises through nitric acid saka yung kalamansi na may chlorine. Kung ito bang 10 karat na gold ay magkukulay green ba? O yung bang 10 karat ay mabubura ba ng nitric acid? Pero ito mga kaibigan, sure ako 10 karat gold. Kasi yung una nating video mga kaibigan, nung binenta na natin, pinatis natin sa mag-alahas, yun po ay 14 karat. Hindi po siya nag-green doon sa chlorine sa kayang kalamansi. At hindi rin po nabura na nitric acid yung mancha sa bato. So ayan mga kaibigan, at kung gusto mong ganitong mga klaseng topic tungkol sa mga alahas, kiyaman ng buong mundo, mga barya ng buong mundo, vintage at mga gemstone, ay pakisuporta po. So ayan mga kaibigan, paano nga ba malalaman na gold? Unahin natin, 10 karat ba ang isang jewelry? Sa unang tingin mo lang mga kaibigan, makikita mo na yung 10 karat gold ay hindi talaga sobrang dilaw. Ayan o mga kaibigan, malamlam na pagkadilaw niya. Hindi siya pure na dilaw. Yung isa, yung 8 karat mga kaibigan, halos kulay, malapit na yon sa kulay bronze pero mas shiny. Ito mga kaibigan, shiny siya na malamlam na dilaw. Yan po yung 10 karat gold, mga ganyang kulay. Pagka nakakita kayo ng ganyang kulay na gold, hindi masyadong madilaw, yan po ay 10 karat. At isang palatandaan mga kaibigan ng 10 karat gold ay meron siyang manchang itim. Ayan o. Ito po ay nababad ng matagal sa tubig, kaya nagkaroon ng manchang itim. Ayan mga kaibigan, nilinis ko na. Sa ilalim makikita nyo mayroong manchang itim, yung tinatawag na patina. Ayan mga kaibigan, pagka 10 karat, 8 karat, mayroon pong patina or itim na mancha sa katawan ng singsing or ng alahas. Napakahirap pong tanggalin yan. Kailangan mo talagang kuskusin yan mga kaibigan. Ayan. So, maganda yung nakuha natin kasi ito weighing or nakakabigat ng 7.7 grams. At yung kanyang bato, ang gemstone, ang tawag sa gemstone na ito na kulay green na yan, ay aventurine mga kaibigan. Semi-precious stone yan mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, unahin natin gawin ay ikuskus natin sa batong itim kung ito po ba ay gold. Kung ano bang mangyayari, totoo ba sa 10 karat gold na nabubura ng nitric acid yung kanyang dust? Pag nabura siya, ibig sabihin, kayang tunawin ng nitric acid yung 10 karat gold. So, kung hindi siya mabubura, ibig sabihin, yung 10 karat pataas ay hindi nabubura ng nitric acid. At ito po, sure po ako na gold dito. Nung last video natin, sinabi ko doon na pag nawala yung mancha ng gold, yan po ay piki or hindi gold. Pag hindi nawala ay gold. So ngayon, kasi yung una 14 karat, ito naman 10 karat, testingin natin kung mabubura ba na nitric acid yung kanyang mancha sa bato. Ayan mga kaibigan. Ayan po yung 10 karat natin. So ayan mga kaibigan, ikuskus na natin itong gold natin sa bato para malaman natin kung gold nga ito, kung mabubura ng nitric acid. 10 karat po yan mga kaibigan. Ayan. Kuskusin natin para magkaroon ng mancha. Ayan mga kaibigan, ayaw tumalab. Dito na sa kabila. Dito mga kaibigan, kuskusin natin dito. Ayan kaibigan, tumalab na yung
mancha. Ayan, mga kaibigan, meron na siyang mancha. Ayan o. Ngayon naman, patuluan natin ng nitric acid. Ayan. Ito po ay 10 karat mga kaibigan. Take note mga kaibigan, huwag lalagyan ng daliri, baka masunog ang balat ng nitric acid. Ayan, patuluan natin. So, ayan mga kaibigan ang nangyari. Ayan. Yan ang nangyari mga kaibigan sa 10 karat gold. Ayan mga kaibigan. Ayan. Hindi siya gaanong nabura ng nitric acid yung 10 karat gold. Malapit nang mabura. Pero hindi siya totally na-dissolve mga kaibigan. Ayan. Kitang-kita yung kanyang pagka-gold ay hindi nawawala talaga. Pagka-gold mga kaibigan. Ayan. Kahit medyo 10 minutes mga kaibigan, mananatili siyang kaganyan lang siya. Hindi siya totally na-dissolve kasi gold po siya. Pag totally dissolve yung inyong dust ng kanyang metal, yan po ay peke or hindi talaga gold. Kasi kung yan ay silver at saka tanso, mga kaibigan, tunaw na tunaw po yan pag nilagyan ng nitric acid. So, ayan mga kaibigan, ang resulta sa testing natin ng nitric acid, 10 karat gold na pinataka natin, yan po. Ito pong sing-sing ko ay talagang gold. Ang next natin gagawin mga kaibigan ay yung may chlorine na may kalamansi. Subukan natin kung yung 10 karat gold ay magkukulay green. Ayan. Kung magkukulay green siya, ay gold pa rin siya mga kaibigan kasi natesting na natin na kanina. Titingnan natin kung magkukulay green itong gold na to using kalamansi at saka chlorine. So ayan mga kaibigan, lagyan natin ng tissue sa ilalim. Then ilagay natin dito yung lagyan natin dito yung singsing. Kasi mamaya titiklopin natin yan. Hintayin natin ng hanggang 3 minutes. Tapos, lagyan natin mga kaibigan ng chlorine. Pangatlong paraan to mga kaibigan para malaman kung gold. Ayan mga kaibigan, nalagyan ko na ng chlorine. Yung singsing na 10 karat. Then, ang sunod natin gagawin ay lalagyan natin ng hiniwang kalamansi. Ayan mga kaibigan. So, hiwain natin. At lagyan natin mga kaibigan ng kalamansi. Yung chlorine na mayroong singsing. Pag nagkulay green mga kaibigan, yan po ay hindi gold. Pero sabi ko nga, ito ay gold 10 karat. Susubukan natin kung magkukulay green sa ating experiment. Ayan mga kaibigan, at takpan natin hanggang 3 minutes kung ano yung magiging resulta. Kung magkukulay green ba yung 10 karat gold o hindi. So ayan mga kaibigan, balikan na natin. Nakalipas na yung 2 minutes halos. Tingnan natin kung anong nangyari doon sa singsing na nilagyan ng kalamansi at chlorine. Kung yun ba yung kulay green o hindi. Ayan mga kaibigan, na resulta. Ayan. So ayan mga kaibigan, makikita mo sa ating ginawa. Yung 10 karat gold pala mga kaibigan ay nagkukulay green. Ayan nagkulay green sa chlorine at kalamansi. Hindi ibig sabihin yan ay hindi yan po gold. Yan po ay gold. Ibig sabihin yung 10 karat gold mga kaibigan, ayon sa ating experiment ay nagkukulay green pag nilagay mo sa pinaghalong kalamansi at chlorine. So ayan po. Kasi natry na po natin nakaraan yan. Nagkaroon na tayo ng 10 karat gold. Tinesting natin ng ganyan. Nagkulay green talaga mga kaibigan. 10 karat, 8 karat, 6 karat baba. Nagkukulay green po talaga yan na parang tanso. Pero yan po ay gold, 10 karat.
So ayan mga kaibigan, alam nyo na, yung 10 karat ay nagkukulay green sa solution ng kalamansi at saka chlorine. So ayan mga kaibigan, ang resulta. At yung kanina, after 3 minutes, ito naman yung nangyari doon sa nitric acid. Yung 10 karat gold mga kaibigan ay hindi totally natunaw. Ayan, makikita nyo pa yung gold residue sa bato. Ano, hindi talaga natunaw ng nitric acid yung 10 karat gold. So ayan mga kaibigan, ang dalawa nating resulta na test. Una mga kaibigan, yung 10 karat gold, shiny siya na malamlam na dilaw at mayroong manchang itim. Pangalawa, hindi siya natutunaw ng nitric acid, yung kanyang gold dust, yung 10 karat gold. At pangatlo mga kaibigan, pag tinest nyo siya ng chlorine at saka kalamansi, yan po ay nagkukulay green ang mancha. Ayan mga kaibigan, ang ating experiment na resulta. At tanggalin natin mga kaibigan kung ano yung matitira. So ayan mga kaibigan, yung 10 karat gold ay mayroong manchang kulay green. So yung 14 karat mga kaibigan ay wala. 18 karat, 21 karat, saka 24 karat ay wala pong mancha ng kulay green pag tinest mo yan using kalamansi at chlorine. Ayan mga kaibigan, ang ating topic for today na natapos ko na. Ayan mga kaibigan, ang masasabi ko at resulta ng ating experiment. Maraming pong salamat sa panonood at pagtitiwala. This is Alejandro Vilca TV and don't forget to subscribe. Bye-bye!